Good day nga pala sa inyo mga kabonsai, no? So mag-a-update lang tayo dito sa ating bantige, no? Yung nahunt natin na bantige. Yan, no? So makikita nyo malago na siya. Hindi naman gaano kalago, makikita nyo. Hindi gaano kalago. Kasi nga yung bantige guys, napakamagal niya sa first stage, no? Napakabagal niya. Also naman din sa second stage, pero hindi na siya masyadong mabagal. First stage, medyo mabagal siya, pero sa next stage na siya kung saan makakakain na siya ng abono, hindi na siya masyadong mabagal kasi nga napapaboost natin yung tubo niya because of the fertilizer, no? So makikita nyo yan, marami na siyang tubo yan, no? So hahayaan lang natin yan, hindi tayo magba-branch select, hindi natin sila gagalawin para mas pabatak pa natin yung growth niya, kasi nga yung puno is nagfi-feed sila sa photosynthesis. So nakikita nyo, marami siyang dahon and marami siyang mga sanga na tinutubuan kung saan saan. So hindi muna natin yan aalisin. Yan, actually ito hindi siya kailangan. So hindi muna natin yan aalisin para mabatak natin yung growth niya, para mas makapag-develop yung kanyang mga ugat, no? Kasi nga hindi pa stable yung ugat niya. So dapat siyang makakain kahit papano. So kumakain siya through photosynthesis hanggat hindi pa stable yung kanyang mga ugat, no? So dapat through photosynthesis kailangan natin ma-feed yung kailangan nating ma-feed yung pangangailangan ng puno natin, kasi nga hindi pa siya nakakapag penetrate yung mga ugat niya kasi nga bago pa. So makita nyo yan, hahayaan lang natin to lahat yan, kasi nga sinasabi nila mas maganda kung buhayin muna natin yung puno bago tayo mag-branch select. So sa pag-branch select, pwede natin isabay yung pag-aabono, no, ng fertilizer, which is yung 14-14-14. So medyo matagal pa tayo makakapag-abono dito kasi hihintayin pa natin na mag-brown lahat ng kanyang mga sanga, no? Makikita nyo green pa yan, no? Pag nag-brown na yan, pwede nyo isabay yung wiring and also yung pag-aabono. So makikita nyo na nasa morning sunlight sila. Yan, morning sunlight. Yung oras ngayon is 7:30 or 8 na. So yung first stage ng bantige galing dun sa ICU or dun sa lilim is morning sunlight para mag-develop na yung mga dahon natin, no, or yung mga sanga ng ating bantige. Kasi kung hahayaan nyo yan na nasa lilim lang, hahaba yan pero yung nodes niya sobrang lalayo. So kailangan nating i-develop or kailangan nating ipag-mature yung kanyang mga tubo, no. So walang problema yan yung ating bantige, kasi nga kung nakita nyo sa vlog, yung last vlog natin is napakaraming ugat ng ating bantige. So hindi siya maselan buhayin kasi nga sobrang daming ugat. Lalo na to, no, sobrang daming ugat nito. Punong-puno yan ng ugat. And also ito, madaming ugat. Yung isang bantige natin, which is yung maganda sana, maraming mga deadwood, hindi pinalad, no, kasi nga sobrang nipis ng kanyang lifeline and also wala tayo masyadong ugat na nakuha, no. So makikita nyo, patay na talaga siya. Sayang sana to. Marami siyang deadwood and napakatanda ng kanyang puno, no. So napakasayang talaga ng bantige na to. Yan, kahit sugatan natin yan, wala na talagang buhay yung bantige. So sayang talaga. Kasi nga konti lang yung ugat. Actually nilagay ko to sa ICU pero hindi pa rin siya pinalad kahit naka-ICU, no. So hindi lahat na naka-ICU is sure ball na mabuhay talaga, no. Meron talagang mamamatay, lalong-lalo na pag yung puno is napaka-delicate or critical ng condition. Kung makikita nyo to, napaka-nipis ng kanyang lifeline, no. Yan, no. Actually patay to. Yan, patay yan. And yung mga sanga niya, ito lang. Ito, tsaka ito. So napaka-nipis ng kanyang lifeline, guys. So depende na yan sa bantige, no, kung kahit walang ugat pero buo naman yung kanyang lifeline, makapal yung lifeline niya, kaya niyang buhayin yung sarili kahit walang ugat.
Pero kung makikita nyo na sobrang critical ng kanyang condition and napakanipis ng lifeline, wala pa talagang ugat na sumama, 50-50 talaga yung chance. So yan guys, may kasama tayo dito argaw na cuttings, no? Yan, no? Sobrang kapal ng cuttings na yan. So hindi ko siya tinapon kasi nga parang pwede pang pakinabangan yung cuttings na to. So hayaan lang natin siya dito. Yan. So balik tayo sa mga bantigi natin guys, no? So yung mga bantigi natin is pwede siguro mga 1 week or 2 weeks pwede na tong ilagay sa full sunlight, no? Pero yung pag-aabono tsaka na muna kasi hindi pa nila kailangan. Kung gaano ka, kung makikita nyo naman kasi sobrang green pa ng kanyang mga stem, no? So supposedly or expectedly na yung kanyang mga ugat na bago dito is mapuputi pa rin at hindi pa matured, no? So kung lalagyan nyo yan ng abono, masusunog yung ugat, masusunog, mamamatay yung puno. So hindi pa kailangan mag-abono. So kung makita nyo, pag brown na yung kanyang mga sanga, pag brown na yan and mahahaba na, so makikita na rin niya yung ugat niya is expectedly na brown na rin. So kaya na niya yung pag-aabono, no? Yan. So update tayo next time dito sa ating mga bantigi, no? Yan. Sobrang ganda nito. Meron pa siyang sanga dito sa babaw. Yan. So kailangan itong shoot na to para mag-develop ng isang branch dito. Gawa tayo ng isang foliage dito, no? Yan. Foliage dito. Gawa tayo ng isang foliage. Yan. So first branch, pero parang gagawin na rin natin to ng isang trunk. Dito gawa tayo dito ng isang puno. Dito gawa tayo ng isang puno din dito, isang apex dito. So kasi yung style ng pagbabantigi ngayon is freestyle, ano, hindi siya sumusunod sa basic. So yung basic is 1, 2, 3, first branch, back branch, second branch, apex. So hindi na siya sumusunod, no? Kasi nga yung bantigi, makikita nyo, napaka tanda ng kanyang puno. So sa mga matatandang puno, sinasabi kasi nila na dapat meron siyang multiple apex o maraming apex, no? 2 apex, 3, 4, 5, ganyan. Kasi nga binabagay nila sa tanda ng trunk. So yung matatandang puno, kung makikita nyo yung mga bonsai sa mga sa Google or sa bonsai dun sa Indonesia, sa Bali, Indonesia, is marami silang apex na ginagawa sa mga matatandang puno nila. So gagawa tayo dito ng isang apex. Bale, maraming bonsai, no? So parang may isang bonsai dito, may isang bonsai din dito, isang main apex, no? Yan, main apex. 3 apex yung gagawin natin dito. Yan. So itong isang to is gusto ko sana siya gawing acacia type kasi nga yung galaw ng puno niya. Actually back to, nandun sa kabila yung front niya. So ayan, no, may galaw kasi yung puno niya and malaki, sobrang laki ng base nito guys, no. Sobrang laki ng base nito. So dapat pag malaki yung base niyo, actually nakabaon pa yung base nito. Hindi talaga ito yung final base niya, no. So supposedly pag malaki yung base niyo guys, dapat malawak din or malaki din yung foliage ng inyong puno para mas bumagay dito sa ating base, no. So update tayo next time sa ating bantigi.